Tayo naman ay palagi na nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kaya muli tayo mag-aral at hindi naman tayo magtatagal. Dahil pag nagtagal ay maano yung mga member? Gusto nang umuwi. Okay, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng 2 Timothy. 2 Timothy, tayo magsitayong lahat. Chapter 3, verse 16. Okay, babasahin ko at sumunod na lamang kayo. Ang sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa Baptist distinctive. Na makikita natin kung paano ang pagkakaiba ng mga Baptist at ng hindi Baptist. Tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na mapagpala, salamat Panginoon sa pagkakataon nito, Diyos, na kami po ay muling makapag-aral, Ama, ng ipong mga salita. Dalayan namin, O Diyos, ang paggawa at pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, na ipaunawa mo, Diyos, sa amin ang katotohanan na ang buhay namin dito sa lupa, Panginoon, na makita ang pagkakaiba, O Diyos, ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Gabayan mo kami, Panginoon, kayo po, Diyos, ang aming itinataas, at patawad, Ama, sa aming pong mga kasalanan, at ang lahat ito dalangin namin sa tanging mataas na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, magsipo na po at ang kanilang kinanta ay The Bible Stand. Ang aking naman kantahan ay Nasa Bible. Di nga? Sa mga awit, chapter 19, verse 7 hanggang 14. Ito ay mula sa puso, hindi mula sa nguso. Okay, kapila lang. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired other than gold, yea than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired other than gold, yea than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired other than gold, yea than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. O Lord, my strength, O Lord, my Redeemer. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. Amen. Tunay nga po na ang pag-awit naman ay hindi ito sa ating galing.
Hindi ito tulad ng mundo na pagalingan. Sa atin ay puso ang tinitingnan ng ating Panginoon. Baptist distinctive. Ang salitang baptist ay hinango sa salitang Griego na baptizo, na nangangahulugan tagapagbautismo, ilubog sa tubig. At dito kinuha ang pangalan ni John the Baptist dahil siya ang kilalang nagbabautismo sa mga Kristiyano. Diga? Kaya ang salitang baptist ay talaga, bakit tayo nang-baptist? Dahil tayo ay binautismuhan ng baptist. Ang bautismo ay napakalaga sapagkat ito ang natin sa ating iglesia. Kung baga-baga sa entrance ay ito yung pinaka-ID natin. Pagkakilala na tayo ay Baptist. At ang ating bautismo ay ilubog. Di ba? Kasi ito yung picture ng pagkamatay ng ating Panginoon. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 4. Ang sabi dito, at siya'y inilibing at siya'y muling nabinuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya yan ang picture ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo naniwala na yung infant baptism. Diba? Bakit? Ito yung kanilang nakagisnan, yung infant baptism, pero hindi po yun ang katanggap-tanggap sa ating Panginoon sapagkat ang bata ay hindi pwedeng bautismuhan at hindi wisik-wisik. Kasi ang baptism ay yung napakalagang baptism sa atin, yung tunay na binabautismuhan ay mga ligtas. Hindi pwedeng bautismuhan ang hindi ligtas tulad ng isang bata. Di ba? Hindi yun pwedeng bautismuhan sapagkat wala pang kaligtasan. Di ba? Although ang baptism ay hindi yan makapagliligtas. Di ba? Hindi yan makapagliligtas. Kaya ang baptism ay napakalaga sa ating bilang mga Baptist. Ang salitang distinctive ay nangangahulugan natatangi. Di ba? Pag sinabing distinctive ay natatangi, kapansin-pansin umay katangiang naiba sa iba. Di ba? Kaya makikita natin ang ating buhay na dapat tayo ay mayroong pagkakaiba. Yung Baptist na may pagkakaiba sa hindi Baptist. Minsan tayo ay nakakapakinig ng mga tao na sasabihin, ang Baptist ay hindi at hindi Baptist ay parehas lamang. Di ba? Parehas lang naman yan eh. Baptist ka ako, hindi Baptist. Isa lang naman ang ating patutunguhan. Di ba? Minsan may mga tao na ganyan. Pero yan ba ang sabi ng Bible? Na isa lang ating patutunguhan? Kaya dapat malaman ng mga tao na ang ating kaluluwa ay mayroon dalawang lugar na patutunguhan. Langit at impyerno. Kasi ang akala nila ay, sabi nila, bahala ng Diyos kung saan ako ilalagay. Diba? Sinabi ba ng Biblia na bahala na ang Diyos sa iyo? Kaya habang buhay pa tayo ay mayroon ibinigay ang Diyos sa atin na karunungan kung paano tayo makakilala sa ating Panginoon, kung paano tayo maliligtas. Kaya kapag sinabing distinctive, tumutukoy ito sa isang katangian na nagpapakilala o naghiwalay sa isang tao na iba ang gawain. Di ba? Di ba? Dapat ay ma-distinctive natin ang gawain ng Baptist at gawain ng hindi Baptist. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi dito, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Ito yung makikita natin pagkakaiba ng hindi mga Baptist na tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na huwag tayo magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba tayo. Sabi dito,
kundi mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, huwag upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So nawa ay makita sa atin ang pagkakaiba ng ating buhay bilang baptist at hindi baptist. Bilang mga baptist na ng Diyos na, makita sa atin ang pagkakaiba ng buhay natin at ang buhay ng hindi baptist. At tandaan natin na huwag nawa, sabi ko nga kanina, huwag nawa mapakinggan natin na sasabihin ng mga tao ay, parehas lang naman tayo, baptist ka at ako hindi baptist, parehas lang tayo, isa lang ating pupuntahan. Diba? Kung baga-baga, sabi nila ay, lahat naman ay patungo sa langit. Diba? Halimbawa, sabi niya ay, kung ikaw ay galing ng probinsya, pupunta ka ng Maynila. Diba? Ganun yung mga sasakyan niyo. Iba-iba lang ang sasakyan natin. Diba? Pag galing ng probinsya, sasakay ka ng bus, barko, eroplano, o kotse. Isa lang pupunta natin, iba-iba lang ang ating relihiyon. Pero yan bang sabi ng Bible? Diba? Halimbawa daw, pagpunta ng Amerika, o ano pang mga sakyan, marami din mga sakyan. Pero isa lang ang patutunguhan. Pero pagdating sa langit, pagpunta sa langit, marami pa bang daan na ating dapat daanan? Diba? Isa lang naman ang daan, papunta sa langit. Sabi ng Biblia, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Diba? Kaya papunta sa langit ay walang ibang daan, kundi ang ating Panginoon Hesus lamang. Kaya nang dapat natin na maintindihan na kung dito sa lupa ay maraming paraan ng tao kung paano sila makakilala sa Diyos, kung paano sila maligtas, may kanya-kanyang daan. Diba? Pero yan ba ang daan na sinasabi ng Bible? Sabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, ano ang sabi dito? May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Diba? May kanya-kanyang daan ang mga tao. May kanya-kanyang ginagawa ang mga tao para sa ikaliligtas nila. Pero sabi ng Bible, ang dulo pala niyon ay ang dulo ng kamatayan o kapahamakan. Bakit? Maganda naman ang kanilang ginagawa. Mabuti naman ang kanilang ginagawa. Bakit sila ay mapapahamak? Dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Diba? Hindi yung kalooban lamang yung ng tao, hindi yun kalooban ng Diyos. Kaya ano ang sabi sa Matthew chapter 7? Matthew chapter 7 verse 21. Ang sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tumatawag naman sila sa Diyos. Diba? Lahat ng tao ay tumatawag sa Diyos. Pero bakit hindi sila makakarating sa langit? Dahil hindi yan ang kaligtasan o kalooban ng Diyos na ibinigay sa atin para tayo ay maligtas. Maganda ang kanilang ginagawa. Sabi dito ay, marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa inyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Maganda ang kanilang ginagawa, nagpalaya sa pangalan ng Panginoon Hesus, nagpagaling sa pangalan ng Panginoon Hesus, pero bakit hindi pa rin sila maliligtas? Diba?
dahil hindi yan ang paraan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Kaya dapat natin matandaan na tayong bilang mga Baptist ay dapat makilala tayo na may pagkakaiba tayo sa buhay ng hindi mananampalataya. Ano ba ang pagkakaiba natin sa hindi mga Baptist? Sa tayong mga Baptist, kasi tayo ay mayroon tayo Biblia na ating sinusundan. Ang ating mataas na autoridad ay ang Biblia. Di ba? Biblia ang ating sinusundan, hindi tao. Sa kanila, kung ano ang sinabi ng tao, kung ano ang sinabi ng leader ay gagawin nila. Pero sa atin ay mayroon tayong Bible na nangunguna sa atin na dapat natin sundin. Sabi ng mga awit 119, verse 11, ang sabi nito, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Diga? Kaya pag ang mga salita ng Diyos ay hindi natin iningatan, tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sabi dito, ang ating mataas na autoridad ay ang Biblia, pero maraming Kristiyano ang hindi sumusunod sa Biblia. Di ba? Kung tayo ba lahat ay sumusunod sa Bible, abay lahat tayo ay nandito, lahat ng mga Kristiyano, kaya lahat ng mga Kristiyano ay nandito dapat sa bahay-simbahan pagdating ng araw ng linggo. Diba? Kung ating sinusunod ang Biblia, yan nga lang sinasabi ng Biblia sa Hebrews. Sa Hebrews 10:25, ito ba'y ating nasusunod? Diba? Dito pa nga lang sa Hebrews 25 ay tayo ay nagkulang na. Tayo ay hindi na natin sinusunod ang Biblia. Ang sabi sa Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Diga? Kung talaga sinusunod natin ang Bible, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga Baptist ay nandito pagdating ng pananambahan. Pero bakit kulang? Wala. Kasi hindi naman talaga nila sinusunod ang Biblia at ang kanilang sinusunod lamang ang kanilang sariling kagustuhan. Di ba? Ako'y hanggang tanghali lamang. Ako'y hanggang Sunday school lamang. Wala na sa hapon. Yan ba ang sabi ng Bible? Na hanggang tanghali ka lamang? Kalating araw lamang? Hindi naman yan ang sinabi ng Biblia, yun lamang ang kalooban mo. Yan lamang ang kagustuhan mo. Kung gusto hindi magsimba, hindi magsisimba. Diga? Kaya may mga Kristiyano na hindi pa rin sumusunod sa Biblia. Kung ano ang sinabi ng Biblia. Sabi dito, huwag natin pabayaan. Ibig sabihin, huwag ihiwalay ang sarili sa kapwa mananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng Hebrews 20:25. Na huwag tayo magsarili. Dapat nandyan yung ating pagsasama-sama, pagpipilusip ng bawat mananampalataya. Bakit mahalaga yung pagsasama-sama natin bilang mananampalataya? Kasi dito tayo ay nagkakaroon ng pagpapalakasan. Kung may mga problema, natutulungan. Diba? Kaya sabi dito, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Ano ba yung sinasabi na ugali ng iba? Kasi yung iba ay
wala lang, magsimba o hindi, okay lang. Yan ang ugali ng iba. Di ba? Umatin ng prayer meeting, okay lang. Yan ang ugali ng iba. At minsan ay hindi pa, pag linggo na linggo ay nasa outing, yan ang ugali ng iba. Kaya wag natin gayahin. Sabi dito, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. Di ba? Kaya dito sa simbahan, tayo'y pinapangaralan, pero minsan ay binabaliwala natin. Magpalakasan ng loob, manatiling matatag sa pananampalataya, yan ang ibig sabihin ng talatang ito. Oo, na wag natin pabayaan kasi kung tayo ay pabaya sa ating pananambahan, tayo ay manghina. Walang Kristiyano na malakas na siya ay nasa labas. Oo. May Kristiyano bang malakas tapos hindi nagsisimba? Malakas physical, pero sa spiritual ay mahina. Di ka? Kaya nang sabi ng Biblia na wag natin pabayaan ang araw ng pagkakatipon. Dahil dito tayo kumukuha ng kalakasan at encouragement sa ating buhay bilang mga Baptist. Ano pang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8? Ang sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ibig sabihin, pag-aralan at alalahanin ang salita ng Diyos. Magnilay sa salita ng Diyos araw at gabi. Di ba yan ang napakalaga sa atin mga Baptist? Magnilay araw at gabi, hindi lamang sa linggo. Minsan sa atin siguro mga Kristiyano ay nagbubuklat lamang ng Bible kung nasa simbahan. Di ka? It's true. Katotohanan yan. Kaya maraming mga Kristiyano mahina sa spiritual kasi nagbubuklat ng Biblia dito lamang sa simbahan. At minsan ay cellphone pang binubuklat. Diga? Yan ang katotohanan ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Kaya tayo ay hindi lumalago. Sundin ang mga tinuturo ng nito. O, diba? Magnilay araw at gabi, sabi sa mga awit. Mga awit chapter 1 verse 2. Ang sabi dito, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan ng niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Di ba? Yan ang kahalaga ng mga salita ng Diyos sa ating buhay. Araw at gabi, binubulay natin. Di ba? Kasi napaka ganda na tayo ay sagana ng mga salita ng Diyos. Kasi nga, palagi natin na ipinapangaral na ang mga salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sabi ng Bible, pagnilayan ito araw at gabi. Kasi pag hindi tayo nagninilay ng mga salita ng Diyos, hindi tayo lalago. Di ba? Kaya nga sabi ng kanta, magbasa at manalangin upang lumago. Kung hindi ka nagbabasa, lalo na sa mga bagong Kristiyano, bagong baptized, mahalaga na pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Hindi lamang dito sa simbahan, kundi sa ating pamamahay. Sabi dito, sundin ang mga itinuturo nito, ang tagumpay ay nakaugat sa pagsunod sa Diyos. Diba? Ipinapakita ni Diyos na ang tunay na tagumpay ay ang pagsunod sa Diyos.
Hindi magiging tagumpay ang ating buhay kung tayo ay malayo sa Diyos o lumalayo sa Diyos. Kaya may mga Kristiyano na akala nila ay ayos ang kanilang buhay, kahit hindi mag-church, kahit hindi mag-attend ng mga gawain. Yan ang mga Kristiyano na hindi pa malago. Di ba? Okay lang sa kanila dahil mayroon silang mga magandang buhay. Maayos ang kalagayan. Pero sabi nga ay hindi pa rin iyan ang tunay na hindi pa rin ang tunay na tagumpay sa ating pamumuhay sa mundong ito. Sa unang Juan chapter 2 verse 15, sinasabi dito na huwag nating mahalin ang sanglibutan. Ang sanglibutan ay hindi tumutukoy sa mundo o sa mga tao na nilikha ng Diyos. Tumutukoy nito ang sistema ng pamumuhay ng laban sa Diyos. Di ba? Inaano dito yung sistema ng ating pamumuhay, kung anong klaseng may buhay tayo, kung anong klaseng may kalagayan natin, mga pagnanasa, kasalanan at mga pagpapahalagang hindi na ayon sa kanyang kalooban. Diba? Kaya ang dapat natin tandaan na bilang mga Baptist, mayroon tayong Biblia na ating sinusunod. Diba? Hindi yung sabi ng mga Katoliko kung ano ang sinabi ng pare, yan ang kanilang sinusunod. Diba? Sinabi ng pare, huwag kayong magbasa ng Biblia, yan ang kanilang sinusunod. Kaya minsan may mga tao na sinasabi, bakit hindi ka nagbabasa ng Biblia? Sabi ng pare, bakit hindi pinababasa ang Biblia? Ha? Bakit tayo nila ipabasa ang Biblia? Dahil baka makita ang katotohanan. Diba? Malaman ang katotohanan, ay mali pala ang ginagawa ng aming leader. Diba? Yan ang aking napakinggan dati nang ako ay Katoliko pa, dahil pag nagbasa ka ng Bible, ang panakot nila ay masisiraan ka ng ulo. Oo. Maluluko ka. Dahil sabi nila ang Biblia ay banal at ikaw ay hindi banal. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, masisiraan ka ng ulo. Kaya nang dapat natin tandaan na mayroon tayong highest authority, kundi walang iba kundi ang Bible. At ano pang pagkakaiba ng hindi Baptist sa atin mga Baptist? Tayong mga Baptist, mayroon tayong kaligtasan. Di ba? Ang iba hindi niniwala na may kaligtasan. Kung tayo ay niniwala tayo ay ligtas, ano ang naging bunga? Di ba? May mga tao na hindi naniwala na ligtas. Bakit? Kasi nagkakasala pa. Hindi pa tayo perfecto. Kaya ang mga pagkakaiba natin, tayo ay ligtas. Diba? Bakit tayo naligtas? Kasi yan ang sabi ng Bible, manampalataya. Ang bunga ay, sabi dito, alam ano ang naging bunga ng ating kaligtasan. Mayroon ba naging bunga ng ating kaligtasan? Ano ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 20? Ang sabi dito, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ano ba ang naging bunga ng ating kaligtasan? May bunga ba ang ating kaligtasan na ating natanggap sa ating Panginoon? Ang bunga ay tumutukoy sa nakikitang resulta ng buhay na kay Kristo. Di ba? Kung kay Kristo na tayo, ligtas na tayo, ano ang makikita nating bunga? Magandang gawa. Kabutihan. Di ba? Ang mga tao ay gumagawa ng maganda para maligtas, pero tayo ay gumagawa ng maganda, mabuti, dahil yan ang bunga ng ating kaligtasan. Di ba? Yan ang bunga ng ating kaligtasan, ang
paggawa ng mabuti. Ang mga asal at pag-uugali dapat ay nabago na. Mga salita, dapat iba na ang ating mga salita. Hindi na yung pagalit. Ako ay pasensya na kayo sa akin kasi minsan ay may nagugulat. Nagugulat sa aking mga pagsasalita. Sabi ko, pasensya na kayo. Yan ang tono ng aming salita, yung Bisaya. Pagsamar ay matitigas. Minsan nga sa amin ay may nag-uusap lamang ay akala mo nag-aaway na. Ang lalakas ng mga busis. Magkatabi lang yan ha. Ang lalakas ng mga busis, akala mo yung mga bingi. Kaya ng namin sa Samar, talaga matitigas, malalakas ang mga salita. Diba? Ano pang makita natin? Ang asal at pag-uugali ay dapat mabago dahil yan ang bunga ng ating kaligtasan, mga pakikitungo sa iba, pagsunod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay ligtas na, dapat ay may pagbabago na sa iyong buhay. May nagbago na ba sa ating buhay? Mga mananampalataya, ano nagbago sa ating buhay? Kasi maliwanag na sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi dito, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Diga? Kaya dapat sa ating mga Kristiyano, mga ligtas ay makitaan tayo ng mga pagbabago sa ating buhay. Diba? Kapag ang isang tao ay tunay na nanampalataya kay Kristo, may nangyari pagbabago sa kanyang buhay. Diba? Ano na siya? Bagong nilalang, may bagong puso. Ano pa? Bagong pag-isip at bagong direksyon sa buhay. Bakit? Dapat iba na ang ating tinatahak ng ating buhay. Hindi yung tinatahak natin ay papunta sa mundo, kundi ang tinatahakin nating landas ng ating buhay ay papunta sa ating Panginoon. Diba? Kaya pasalamat tayo sa mga young people na nagsuko ng buhay. Yan ang dapat ninyong tahakin, ang pagsunod sa ating Panginoon. Diga? Dahil pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka lugi. Walang lugi. Pag sumunod tayo sa Diyos, sa mundo malulugi tayo. Pero sa Diyos ay walang lugi. Sana yung mga nagsuko ng buhay para sa ministry, para sa gawain, para sa Bible school, ay hindi lamang na emosyon. Di ba? Kasi mostly ay pag mga camp ka talaga, nandun ang emosyon. Lalo na pag nakapakinig ng mga preaching, mga gandang mga preaching, payak-iyak, pa-emotion. Pagdating dito, mahirap tumayo. Di ka? Tinatawag ka na yung mga nagsuko ng buhay. Kung hindi pa sinabi ni pastor, hindi tatayo. Kasi na-emotion lamang. Kaya labanan ninyo ang inyong emosyon. Huwag kayong ma-emosyon. Dahil pag natapos ang emosyon ay wala na. Kita mo, nagbago ng isip. Ako ba'y tatayo o hindi? Ako ba'y tatayo o hindi? Di ka? Emosyon lamang yun. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga emosyon dahil yan ang magliligaw sa atin sa katotohanan. Kaya yung mga young people, pasalamat kayo at talaga kayo ay kinilos ng ating Panginoon para sa gawain. Di ba? Dapat hindi lamang mga young people, kundi yung mga matatanda. Mga legions, mga shepherd men, mga young pillars. Lahat tayo ay
pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. Kaso lang ay mayroon tayong sariling gusto. Ito lang ang gusto ko, Panginoon. Di ba? Pero yung gusto ng Diyos ay minsan ay hindi natin sinusunod. Malapit na mag-alas 5, mayroon pa palang gagawin mamaya, may papanoorin pa. Kaya sabi ni Sir Jubin, huwag mong tagalan. Kaya malapit na tayo. Kaya yan ang sabi yung mayroon tayong Bible, yung pagkakaiba natin ay Bible ang ating sinusunod at mayroon tayong kaligtasan at higit sa lahat, ang pagkakaiba natin ay wala na tayong kapahamakan. Di ba? Ang tao ay mapapahamak dahil sa kanilang sariling gawain. Hindi sumusunod sa Diyos. Pero tayong mga ligtas ay tunay na hindi na tayo mapapahamak, wala ng kapahamakan. Sabi ng Bible sa Romans chapter 5, Romans chapter 8, sabi dito, ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Diba? Napakaganda na wala nang hatol. Hindi na tayo hatulan, hindi na tayo mapapahamak dahil ang tunay na kaligtasan natin ay pangako yan ng Diyos sa atin. Oo. Diba? Pangako yan ng Diyos sa atin. Sabi sa Titus 1:2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Wala pang mundo, may pangako ng Diyos sa iyo na buhay na walang hanggan. Nasa tiyan ka pa ng iyong mga magulang, may pangako ka na ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang kapahamakan ay sinasabi ay hindi physical, kundi sabi ito, kapahamakan spiritual. Kasi lahat naman tayo physical ay mamamatay. Oo, walang maiwan sa mundong ito, kaya yung kapahamakan dito ay spiritual. Lahat tayo ay mamamatay physical, walang exempted. Bakit? Yan ang sabi sa Hebrews 9:27. At minsan nang itinakda sa tao ang mamatay, at pagkatapos ito ay ang paghukom. Ang katotohanan, minsan lamang mamatay ang tao, lahat ay darating sa kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan, haharap ang tao sa Diyos para sa pananagutan sa kanyang buhay. Ano bang ating ginawa? Diba? Lahat ng ating ginawa ay magbibigay tayo sulit sa ating Panginoon. Ano ba ang ginawa mo sa buhay na ito? Diba? Kaya mahalaga mga kapatid na tayo ay makita natin ang ating pagkakaiba sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Okay, tayo'y manalangin na at mag-alasin ko na aming Diyos na mapagpala. Salamat Panginoon sa tagumpay ng gawain sa buong maghapon. Tunay nga po Panginoon na lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong kalulatian, Panginoon, hindi para sa tao, kundi para sa iyo, Diyos. Patuloy mo kami tutulungan, Panginoon, sa buong isang linggo na ito. Ilayo mo kami, O Diyos, sa mga bagay na hindi magaganda, mga bagay na magpapalayo sa amin sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo, Diyos, pagpalain ang bawat isa. Iingatan mo, O Diyos, ang bawat isa sa buong linggong ito, Panginoon. At kayo po, Diyos, ang patuloy namin na nilulhati sa aming pong mga buhay. Ama, ang lahat ito dalangin namin sa tanging mataas na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.